Ang tiktik sa Bukirin. Sa isang liblib na baryo sa Quezon, nakatayo ang isang lumang bahay kubo sa gitna ng palayan. Doon nakatira si Aling Rosa, isang matandang hilot na kilala sa baryo dahil sa kanyang husay sa pagpapaanak. Isang gabi ng Hunyo, tinawag siya ng mag-asawang Mang Lando at Aling Belen dahil malapit ng manganak si Belen. Habang nagbubuntong hininga si Belen sa sakit, napansin ni Aling Rosa na tila kakaiba ang katahimikan sa paligid. Wala ni isang kuliglig, ni aso man lang na tumatahol. Ang tanging naririnig ay ang mahaba at malamig na tik-tik, tik-tik, na unti-unting lumalapit. "Rosa, naririnig mo ba yon?" Nanginginig na tanong ni Mang Lando habang pinupunasan ang pawis ng asawa. Tumango lang si Aling Rosa. Alam niya ang ibig sabihin yun, isang tiktik ang nagmamanman, gutom na gutom sa sanggol na isisilang. Biglang may lumipad na anino sa bubungan. Malalaki ang pakpak, mahaba ang dila, at kumikislap ang matutulis na kuko. Dumidikit ito sa kawayan ng bubong, at unti-unting ibinababa ang mahaba at parang pas ang dila. Sinusubukang abutin ang sanggol sa sinapupunan ni Belen. Mabilis na kinuha ni Aling Rosa ang isang matalim na itak at inutusan si Lando na magpakulo ng bawang at langis ng niyog. "Kapag bumaba siya, huwag kang mag-atubili. Ihiwa mo," sigaw ni Rosa. Pamatak ang langis na may bawang sa apoy, at bumuga ito ng masangsang na usok. Nagsisigaw ang tiktik, isang nakaririnding huni na parang halakhak at iyak na pinagsama. Nagpupumilit itong makapasok, hinahampas ang bubong, at ang dilay pilit na lumulusot sa mga siwang. Tik, tik, tik. Nang tuluyan ng isilang ang sanggol, binalot ito ni Aling Rosa ng kumot na binasa sa bawang at asin. Paglapag ng tiktik mula sa bubong, mabilis na sinalubong ni Mang Lando ng matalim na taga. Tumama ito sa pakpak ng nilalang, at nagtilian ang mga aso sa paligid na tila muling nabuhay ang kanilang sigla. Sugatan ang tiktik, kaya't mabilis itong lumipad palayo, iniwan ang nakabibinging sigaw na nag-echo sa buong baryo. Ngunit bago tuluyang naglaho, sumigaw ito. "Babalikan ko ang sanggol." Hindi pa rito nagtatapos. Kinilabutan ang lahat, at mula noon, tuwing gabi, nakikinig ang mag-asawa at ang kanilang kapitbahay sa paligid ng Bukirin. Sapagkat sa bawat katahimikan ng gabi, sa malayo pa lang, muli nilang naririnig ang malamig na huni. Tik-tik, tik-tik. Ang pagbabalik ng tik-tik. Makalipas ang 3 buwan, tahimik na namumuhay si Mang Lando, Aling Belen, at ang kanilang sanggol. Ngunit sa kabila ng katahimikan, hindi pa rin nila malimutan ang nakakatakot na huni ng tiktik. Lalo na't gabi-gabi, bago sila matulog, inilalagay nila sa paligid ng bahay ang mga bawang, asin, at langis na may gata ng niyog. Isang gabi ng bagyo, habang malakas ang kulog at kidlat, muling nagbalik ang bangungot. Sa gitna ng malalakas na hampas ng hangin, narinig nilang muli ang malamig na tinig. Tik, tik, tik. Nanginginig si Belen habang yakap-yakap ang anak. "Lando, bumalik siya," bulong niya. Sa isang iglap, sumalampak ang mabigat na nilalang sa bubong, mas malaki, mas nakakatakot kaysa dati. Ang sugat nito sa pakpak ay tila naghilom na, at ang mga matay nagliliyab sa galit. Ang mahaba nitong dila ay gumagapang sa dingding, pilit sumusuot sa siwang ng kawayan. "Rosa, kailangan ka namin," sigaw ni Lando habang hawak ang itak. Tumakbo ang matandang hilot mula sa katabing bahay, dala-dala ang isang bote ng langis na may abo ng uling. "Mas malakas siya ngayon," sabi ni Aling Rosa. "Hindi na sapat ang bawang. Kailangan natin siyang sugatan sa dila." Iyan ang kahinaan niya. Biglang pumutok ang bubungan. Bumaba ang tiktik, ang pakpak ay bumalot sa maliit na kubo, at ang halakhak nito'y dumagundong kasabay ng kulog. "Akin ang sanggol," sigaw ng nilalang, habang mabilis na inilalabas ang mahaba nitong dila. Sa lakas ng loob, sinunggaban ni Lando ang dila at tinaga gamit ang itak.
Tumalsik ang itim na dugo na may amoy bulok na laman. Nangisay ang tiktik sa sakit, ngunit hindi pa rin bumitiw. Mabilis na binuhusan ni Aling Rosa ng langis na may abo ang sugat. Nagliyab ang dila ng tiktik, at ito'y umatungal ng napakalakas na parang pinagsamang iyak ng sanggol at huni ng paniki. Sa takot, nagtakbuhan ang mga kapitbahay papunta sa kubo, dala ang mga sulo, asin, at sigaw ng dasal. Umalis ka, halimaw. Sabay-sabay nilang sigaw. Sa huling sandali, pilit na lumipad palayo ang tiktik, sugatan at naglalagablab ang pakpak. Ngunit bago ito tuluyang naglaho sa dilim, muling sumigaw ng sumpa. Hindi lang ako ang nagbabantay sa sanggol. Mas marami kami, mas malalakas, at darating ang gabi na walang makapipigil sa amin. Muling lumubog sa katahimikan ang baryo, ngunit lahat ay nanginginig. Alam nilang hindi iyon ang katapusan. Sapagkat kung may isang tiktik, tiyak na mayroon pang iba. At mula noon, gabi-gabi, hindi lang isang tik-tik ang naririnig nila, kundi maramihan, na unti-unting lumalapit mula sa kagubatan. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Ang pagsalakay ng mga tik-tik. Makalipas ang ilang linggo, hindi na nagkaroon ng katahimikan ang baryo. Gabi-gabi, unti-unting lumalakas ang huni ng mga tiktik mula sa kagubatan. Hindi na lang isa o dalawa, kundi tila isang pulutong ang nagpaparamdam. Si Mang Lando, Aling Belen, at Aling Rosa ay nagdesisyon na humingi ng tulong sa buong baryo. Tinipon nila ang mga lalaki at kababaihan, dala ang mga itak, sibat, asin, bawang, at mga apoy mula sa sulo. May ilan pang pari at albularyo mula sa kalapit na baryo ang tumulong, dala ang mga dasal at orasayon. Kung hindi natin sila haharapin ngayon, sabi ng matandang hilot, isa-isa nilang kukunin ang mga sanggol ng baryo. Kailangan nating lumaban. Ang unang atake. Sa hating gabi, habang pumapailalim ang buwan sa ulap, biglang nagsalimbayan ang mga pakpak mula sa kalangitan. Daan-daang anino ang lumipad, at ang kanilang huni ay sabay-sabay na umalangaw-ngaw. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Mula sa bubungan, sa puno ng nyog, at maging sa mga anino ng palayan, isa-isang bumaba ang mga tik-tik, may malalaking mata, matutulis na kuko, at mahahabang dila na tila ahas na gumagapang. Tumili ang mga sanggol sa baryo, at nag-ingay ang mga aso na parang baliw. Ngunit kasabay nito, sumabog ang apoy mula sa mga sulo ng mga tao. Sabay-sabay nilang sigaw. Ipaglaban ang baryo. Labanan sa baryo. Tumaga si Mang Lando ng isang tiktik sa pakpak, bumagsak ito at nagliyab ng buhusan ng langis at asin. Si Aling Rosa naman ay nagbato ng abo ng nyog na may orasayon, agad nasunog ang dila ng isa pang halimaw. Ngunit napakarami nila. Ang ilan ay bumaba sa bubungan, ang iba'y pilit na pinapasok ang mga bahay para dukutin ang mga sanggol. Rosa, nasa bubungan. Sigaw ni Lando. Ngunit bago pa makagalaw ang matanda, bumagsak mula sa langit ang pinuno ng mga tiktik, isang napakalaking nilalang, kasing laki ng kalabaw, may 4 na pakpak at mga matang nagliliyab ng pula. Mga mangmang, sigaw nito. Hindi nyo kami mapipigilan. Ang bawat sanggol na isinisilang ay pagkain namin. At ngayong gabi, may aanihin kami. Huling depensa. Nanginginig ang mga tao, ngunit hindi umatras. Hawak ang mga sulo at itak, sabay-sabay silang sumugod. Ang pari ay nagsimulang magdasal ng malakas, habang ang mga albularyo ay sabay na umaawit ng orasayon. Biglang lumiwanag ang paligid. Tila nagliyab ang hangin sa lakas ng kanilang panalangin. Napaatras ang mga tiktik, ngunit hindi ang kanilang pinuno. Umungol ito, ibinoka ang napakahabang dila, at tinangkang lamunin ang sanggol ni Lando. Ngunit bago pa man siya makalapit, tinaga ni Lando ang pinakaugat ng dila gamit ang matalim na itak. Tumalsik ang makapal na dugo, at sabay na binuhusan ng mga tao ng langis at apoy ang sugat.
Nagumiyak ng nakakakilabot na huni ang pinuno ng Tik-Tik, umalangaw-ngaw sa buong baryo at bundok. Ang kanyang katawan ay nagliyab hanggang sa ito'y tuluyang nagkapira-piraso. Pagkatapos ng labanan, natigil ang mga huni. Ang mga Tik-Tik ay nagliparan, sugatan at takot, papalayo sa baryo. Naiwan ang abo at dugo ng kanilang pinuno sa gitna ng palayan. Hininggal si Lando, hawak ang sanggol. Tumulo ang luha ni Belen habang niyakap ang kanyang pamilya. Lumapit si Aling Rosa at nagsabi, "Panandalian lang ang katahimikan. Maaring bumalik sila. Ngunit ngayong gabi, ipinakita nating kaya nating lumaban." Sa kalangitan, unti-unting sumikat ang araw. Ngunit sa likod ng bundok, may mga matang nagmamasid, mga nilalang na hindi pa sumusuko. At alam ng lahat na hindi pa ito ang katapusan. Sapagkat sa bawat dilim ng gabi, maaari pa ring marinig. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Ang pugad ng mga tik-tik. Matapos mapatay ang pinuno ng mga tik-tik, pansamantalang nagkaroon ng katahimikan sa baryo. Ngunit hindi tumigil ang pangamba ng mga tao, lalo na't gabi-gabi, sa kabila ng katahimikan, ramdam nila ang mga matang nakamasid mula sa kagubatan. Isang araw, dumating ang isang matandang albularyo mula sa Karatig Baryo. Siya si Kamelker, kilala bilang tagapagpatay ng mga aswang at nilalang ng dilim. Dala niya ang balitang ikinilabot ng lahat. Ang pinatay niyong pinuno, hindi siya ang tunay na hari ng mga Tik-Tik. Isa lamang siyang bantay. Kung hindi natin pupuntahan ang pugad nila sa gubat, darating ang gabi na mas marami silang babalik, at hindi na natin sila mapipigilan. Nagdesisyon ang mga lalaki at kababaihan ng baryo, panahon na para lusubin ang pinagmumulan ng dilim. Paglalakbay sa gubat, gabi bago sumikat ang buwan, nagtungo sila sa pusod ng kagubatan. Dala ang mga sulo, sibat, itak, asin, bawang, langis, at mga dasal, naglakad sila sa madamong daan. Ang bawat hakbang ay may kasamang kakaibang huni ng ibon at kaluskos ng mga dahon, tila ba sinusundan sila. Mag-ingat kayo, babala ni Kamelker. Ang Tik-Tik, hindi lang sa pakpak malakas. Marunong silang magbalat kayo, nagiging tao sa liwanag ng araw. Dumating sila sa isang kuweba sa ilalim ng bundok. Mula sa loob, umalinggaso ang mabahong amoy ng bulok na laman at dugo. At doon nila nakita, ang pugad ng mga Tik-Tik. Ang pugad. Sa loob ng kuweba, nakasabit sa kisame ang daan-daang Tik-Tik, nakabaliktad gaya ng mga paniki. Ang ilan ay natutulog, ngunit ang iba'y nakadilat, nakatingin sa mga dumating. Sa gitna ng pugad ay isang dambuhalang itlog na kulay itim, kumikislap at kumikirot na tila may nilalang na nabubuo sa loob. Yan ang hinahanap natin, bulong ni Kamelker. Ang itlog na iyan ang magiging bagong hari nila. Kung hindi natin sisirain, lalabas ang mas malakas na pinuno. Ngunit bago pa sila makagalaw, unti-unting nagising ang mga Tik-Tik. Sabay-sabay nilang binuka ang kanilang mga pakpak at dila, sabay na umalangaw-ngaw ang nakakabinging huni. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Ang malupit na labanan. Nagliyab ang mga sulo, at tumalsik ang dugo sa unang tagan. Si Mang Lando ay walang tigil sa pagtaga ng pakpak, si Aling Rosa ay patuloy sa pagbato ng abo at langis, at si Kamelker ay humaharap mismo sa dambuhalang itlog, hawak ang isang sibat na may orasayon. Ngunit biglang nabasag ang itlog, at mula rito, unti-unting lumabas ang isang nilalang na hindi nila inaasahan. Mas malaki, mas nakakatakot, at mas malakas, isang itim na Tik-Tik na may 2 ulo. Umungol ito, ang boses ay parang kulog at iyak ng sanggol na magkahalo. Ako ang bagong hari, at kayo ang aking unang handog. Pagpili ng baryo, nanginginig ang lahat. Ang mga Tik-Tik sa paligid ay lumipad palibot sa kanila, parang isang bagyong walang takas. Ngunit hindi umatras ang mga taga-baryo. Kung dito rin matatapos ang buhay namin, sigaw ni Lando,
dito rin namin ay lalaban ang kinabukasan ng aming mga anak. Sabay-sabay silang sumugod, hawak ang mga sulo at sibat. Umalangaw-ngaw ang buong kuweba sa sigawan, dasal, at huni ng mga nilalang. Ngunit sa gitna ng kabuluhan, isang matinding tanong ang bumalot. Kakayanin ba nilang patumbahin ang bagong hari ng mga tiktik, o dito na matatapos ang kanilang lahi? At sa dilim ng kuweba, muling narinig ang nakapanlulumong alingaw-ngaw. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Ang hari ng mga tiktik. Sa loob ng kuweba, dumagundong ang halakhak ng bagong hari ng mga tiktik, isang dambuhalang nilalang na may 2 ulo, malalaking pakpak na kasing laki ng bangka, at dila na parang ahas na nagalawan ng dugo. Ang mga tiktik sa paligid ay sumisigaw, parang nagbubunyi sa pagsilang ng kanilang pinuno. Ang kanilang huni ay naghalo, na tila balibo-libong paniki ang sabay-sabay na nagsasalita. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Ang labanan. Sumugod ang mga taga-baryo. Itak, sibat, sulo, lahat ay sabay-sabay na bumangga sa dagandong ng pakpak ng mga tiktik. Si Mang Lando ay humarap mismo sa hari, tinataga ang mahaba nitong dila. Ngunit mabilis itong gumanti, isang hampas ng pakpak, at si Lando ay tumilapon sa pader ng kuweba. Lannndoo. Sigaw ni Belen. Habang nagkakagulo, si Kamelker ay patuloy sa pagbigkas ng orasayon, sabay saboy ng abo at asin sa paligid ng pugad. Ngunit hindi tumalab sa hari ng tiktik. Sa halip, tumawa ito ng malalim at nakakatindig balahibo. Ang mga orasayon ninyo'y walang kapangyarihan sa akin. Ako'y isinilang mula sa dugo ng mga sanggol, at ako ang magiging anino ng lahat ng gabi. Ang lihim ni Aling Rosa. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Aling Rosa kay Belen na yakap ang kanilang anak. Belen, bulong niya, ang sanggol mo, siya ang susi. Nagulat si Belen. Anong ibig mong sabihin? Ipinakita ni Aling Rosa ang lumang agimat na nakatago sa kanyang damit, isang bato na kulay ginto na may ukit ng araw. Ang bawat baryo ay may tagapagdala ng liwanag. Ang anak mo ang nakatadhanang maging kalaban ng mga halimaw. Pero, kailangan niyang mailigtas ngayon. At ang agimat na ito lang ang makakapatay sa hari ng tiktik. Huling pagsalakay. Habang patuloy ang labanan, lumapit si Belen kay Mang Lando na sugatan ngunit nakatayo pa rin. Lando, ang anak natin ang susi. Kailangan mong dalhin ang agimat sa hari. Sa kabila ng sugat, tumindig si Lando. Kinuha niya ang agimat mula kay Rosa at hawak ang sulo. Sabay-sabay silang sumugod patungo sa hari. Nang ibuka ng hari ang kanyang 2 bunganga upang lamunin sila, itinapon ni Lando ang agimat diretso sa lalamunan nito. Agad itong nagliyab ng kakaibang apoy na kulay ginto na parang liwanag ng araw. Umungol ang hari ng napakalakas, ang boses ay parang lindol. Isa-isang nagliyab at natupok ang mga tiktik sa paligid, nagsisigawan habang nalulusaw sa apoy. Ang kuweba'y nagliyab na parang sumabog na araw. Pagkatapos ng labanan, nang hamupa ang apoy, wala nang natira kundi abo at usok. Ang pugad ng mga tiktik ay gumuho, at ang kanilang hari ay naglaho sa kawalan. Hawak ni Lando ang sugatang katawan, niyakap si Belen at ang kanilang anak. Ang mga tao sa baryo ay nag-iyak sa tuwa at pagod. Lumapit si Kamelker at tumango. Natapos na ang sumpa, pero huwag kayong magkakamali. Hanggat may kasamaan sa mundo, ang mga nilalang na tulad nila'y maaaring muling bumangon. Tumingin si Aling Rosa sa sanggol. Ngunit may liwanag na ipinanganak, at siya ang magbabantay laban sa dilim. Lumipas ang mga taon, nanambalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, ang mga matatanday nagkukwento pa rin sa mga bata, tungkol sa mga tiktik, tungkol sa hari na minsang bumangon mula sa dilim, at tungkol sa isang sanggol na nagligtas sa kanilang lahat. At sa malayo, sa ilalim ng bundok, may naririnig pa ring mahina, halos bulong na huni. Tik, tik.